ayaw nilang i-abandon yung pag-serve ng arrest warrant because sabi nila may indicator sila na may heartbeat. Yes. But what is that machine which tells them that there is a heartbeat? Where is it located, Mr. President? Well, it should be explained properly, Mr. President. Paano naging kapani-paniwala na kung saan yung makina at saan daw, how many meters away yung heartbeat na nadidetect ng makina? Yun nga, Mr. President. And Mr. President, to add, sabi ko kanina, may lumabas na restraining order coming from the RTC branch of Davao City. But now, as we speak, per KOJC people, PNP officials won't recognize the temporary protection order issued today by RTC branch 15 of Davao City. So ganito na palang utak ng ating kapulisan ngayon, may order na ang korte na ibakit nila yung lugar, ayaw sumunod. So, ano na nangyari sa bansa natin, Mr. President? So siguro, ganito na pala ang pag-iisip nating kapulisan, ayaw sumunod ng korte. do we have a copy of the so-called TPO, Mr. President? Para makita I don't natin have the yung copy, term. Mr. President. I'm just Siguro relying on information. Kakalabas lang sa news. If we can ask our contacts in Davao to send us a copy of the TPO para at least makita natin. I will yung try, terms. Mr. Opo. President. Kasi nakakabahala na rin po yan na ino-honor na nga yung service ng warrant of arrest kasi nga issued by a court. And then we have a court now. And I think the court which issued the warrant of arrest is not a Davao court, no? I think it is a Metro Manila court. Tama po ba yun? Pasig. Alam ko pa. Tama po ba? Yung warrant of arrest po. The court which issued the warrant of arrest is not a Davao court. It's a Metro Yes, Manila-based court. Mr. President. Tama? Correct, Mr. President. So yun, ino-honor na nga natin sa Davao. At ito na nga, nangyayari na to, disruption of the life of the Davaoenos because it is taking too long to execute the arrest warrant. And then meron naman tayong court order, an order from a local court who is now more familiar with the situation on the ground. And the speaker is telling us that per his information, hindi sinusunod. But the terms of that court order, kailangan siguro makita natin kasi sometimes baka sabihin talaga nila, hindi naman to naka-address sa amin. Yeah, Mr. President, if I may read, RTC 11th Judicial District, Branch 15, Davao City, in the matter of petition for the writ of amparo, the Kingdom of Jesus Christ, the name above all names incorporated, KOJC, represented by Executive Pastor Marlon Acubo, Jose Maria College Foundation Incorporated, represented by Rosemary Dimag Naong, versus Honorable Benjamin Abalos, in his capacity as the Secretary of the DILG, the Philippine National Police, et al. Temporary protection order. In a verified petition filed last July 1, 2024 by the Kingdom of Jesus Christ, the name above all names, Incorporated, Jose Maria College Foundation, Incorporated, et al., against Benjamin C. Abalos, in his capacity as the Secretary of the Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, et al., petitioners allege that the right to life, liberty, and security is violated for threat or threatened with violation by an unlawful act or omission of the respondents. Thus, petitioners seek for the issuance of a writ of amparo among others. In a resolution dated July 1, 2024, the RTC Executive Judge Retrina E. Fuentes found no urgent necessity for the issuance of the writ and ordered the immediate ruffling of the case among the regular court. Accordingly, this petition was raffled to this court on July 3, 2024, and corresponding order was issued on July 8, 2024, directing the respondents to file their comment within 15 days from the receipt hereof. Around 5 o'clock in the morning of August 24, 2024, the PNP 11, armed with warrants of arrest, entered the compound of QOGC and JMCFI located along Philippine-Japan Princip Highway
sa Davao City in search of Pastor Apollo C. Kibuloy and other individuals. Diretso na ako sa decision ng Korte, Mr. President. Sige po. Hence, this court, under the current situation, sees the urgency to direct the PNP 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, and security as well as the properties of the petitioners. The PNP 11 is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder petitioners' religious, academic, propriety rights and the pursuit thereof by its officers and members within and surrounding the premises. The office of the Clerk of Court General is directed to immediately serve the order to any senior PNP 11 commanding officers present within the premises of KUGC compound at the regional office. So ordered. Signed. Paano ito iakyat? Akyat mo. Signed by the judge, Mr. President. Okay. So, Mr. President, sa ganitong sitwasyon kasi dapat siguro ang ating kapulisan will read that with liberality na address sa kanya, and then kung ano man yung nakaka-disrupt sa normal course of life of the people there, bawal, i-dismantle niya. So dapat po ganun. Kung gusto kasi natin ng order, at yun ang appeal natin nga sa KOJC members na wag manggulo, wag daanin sa dahas, i-honor ang mga court orders. That's the same standard that we will ask of our police Correct, Mr. personnel or President. police people. Correct. So the commander on the ground, if I am not mistaken, is named Brigadier General Torre. Police General Torre, Mr. President. Is he Colonel or General? General. Brigadier General. I think it's Police General Torre. So siguro, yun na lang po yung appeal natin sa kanya. I mean, the arrest warrant, as far as I know, is valid, can be served at any time of Any the day, any day, anywhere. any week, anywhere, for as long as you see the subject person of the arrest warrant. But I don't think you can claim that you have found the person because you have found a heartbeat, Mr. President. I mean, and then this is a new technology na masyado pang kailangan i-explain mo na sa atin. Kaano kalayo niya na-detect? Asan ba yung, as far as you know, Mr. President, saan yung makina which detects the heartbeat? Nasa highway? I don't know, Mr. President, but I believe this is the same machine that is used to determine the living individuals during earthquakes. Pag may calamity, may earthquakes, may buhay pa na tao na natabunan ng rubbles, Mr. President, yan ang machine na ginagamit. Kaya nga, so ang ating ibig sabihin nun, they were allowed, the KOJC people or leadership were cooperative enough to honor a court paper, a court order, to allow the police to enter the compound bringing their machine. Siguro yung machine nila is in close proximity with the ground or the area that they were able to detect a heartbeat. So they should act immediately. They cannot dilly-dally and not act and prolong the enforcement of an arrest warrant amounting to a siege na gusto mong starve na lang yung tao sa yung whoever is that person with the heartbeat na mauhaw, magutom at kayo lumabas. Hindi po pwedeng ganun ang estratehiya po natin. Now, especially now na meron na pong TPO or whatever name we call that order coming from a Davao court. So ganun lang po, sana ang appeal na lang natin sa commander on the ground at saka yung supervisor ng commander or commander ng commander who is the PNP chief plus the DILG secretary na since umabot na nga kayo dun sa na-detect ninyo yung heartbeat kasi nga yung
yung mga KOJC personnel, people, cooperated to that point na nalapit yung makina sa lupa or sa building because there is a court document. Now that there is another court document, we have to be liberal in its reading and interpretation. At any rate, you will have all the chances in the world kasi valid pa yung arrest warrant na yan to capture, to arrest that person when you actually see him or her. Yun ang legal basis mo to arrest. The legal basis to arrest is the arrest warrant. Correct. When you see that person. Okay, not when you detect a heartbeat. Okay. And then I'm also worried, Mr. President, itong ang search, itong nabanggit po nating speaker na merong pang searching, they're searching buildings or ano, kunyari in the name of looking for the subject person of the arrest warrant, pero actually it's now amounting to a search. And Correct. What they have is an arrest warrant. And I agree with the speaker na iba po yun. An arrest warrant is the legal basis to arrest, but the legal basis to search must be a search warrant. Correct, Mr. Mr. President. At ang isa po... And yet, Mr. President, I must inform the body that the KOJC people are very cooperative. Kahit na alam nila na that is beyond the power of the arrest warrant, sumunod pa rin sila, sinamahan nila. At lumalabas po, just a few more seconds, Mr. President. I know marami pa tayong itatakil ngayon. Lumalabas po dahil sa incidenting ito na in the execution or in the matter of arrest warrants and search warrants, substantive rights are involved or affected. Therefore, siguro mag-open na lang natin ang mind natin na maybe this is a proper subject matter for legislation at hindi lang natin ito ipaubaya sa mga rules of court. Substantive rights, itong pinaka-example eh. So, buksan natin ang ating isip to challenge the existing order na pinaubaya natin ang mga rules about arrest and searches sa rules of court. Entertainin natin ang possibility or ang karapatan na dapat by law ang rules on service of search warrant, service of arrest warrant, execution of these warrants should be provided by law. I agree, Mr. President. I agree. So with that, Mr. President, imposible naman natin mapag-usapan kasi lahat dito, but at least naumpisa na natin and we got some facts from our speaker who was really there. Ito, hindi to hearsay, ano to, talagang eyewitness testimony po ito ni Senator Bato de la Rosa. So thank you to our colleague for bringing this to our attention. Pareho namang may mga legal grounds, legal basis, pero worrisome kasi. Sometimes it can be legal or constitutional, but in its implementation, it becomes unconstitutional. Pwede yung ganun eh, Mr. President. So thank you for bringing this up, and siguro we can pursue this matter at the committee level. Mas marami tayong makukuhang facts doon sa committee level. Thank you. Yes, Thank you, Mr. Thank you. President. Thank you. Mr. President, Mr. President. Senator Amy Marcos is seeking the floor. Yes, what's the pleasure of Senator Amy Marcos? Yes, I'd like to make a quick manifestation, sir. Yes, you have the floor. Yes, huli man at maikli, manyaring ipadama ko lamang ang aking pagsasang-ayon sa ating mga mahal na senador mula sa Davao City, Senator De La Rosa at si Senator Go. At nasabi ko na po ngayon at noon, ito ang pangalawa at higit na malubhang pagkakataon na ipinamalas ng PNP ang hindi katanggap-tanggap na puwersa. Sa bisa ng bagong TRO, ihinto na ito kaagad-agad at hindi na dapat ito maulit muli. Isang malaking dungis ito sa pulisyang Pilipino na labis kong ikinalulungkot. Thank you, Senator Amy Marcos, Majority Leader.
Senator Robin Hood Padilla is likewise seeking the floor. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at Pinunong Mayorya. Meron lang po ako sanang konting katanungan sa atin pong mahal na senador mula sa Davao, kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Yes, Mr. President. Opo. Ginoong Pangulo, katulad po ng sinabi ng ating minority floor leader, ito na po siguro ang pinakamahalaga sa lahat, na naandoon po kayo sa pinangyarihan. At kumbaga kayo po ay eyewitness sa naganap po doon. Kami po puro balita lang, puro masasabi nating kami po ay walang first hand na information. Kinakatakot ko lang po kasi, Ginoong Pangulo, meron daw pong mga American forces doon sa Davao. Totoo po ba ito? As far as my visit to the compound is concerned, Mr. President, I was not able to observe any foreign-looking operators, Mr. President. Opo, meron po kasing mga lumabas na meron pong mga flag ng Amerikano doon sa mga operatiba. Ano po ba yun? Yung po ba, pinapayagan po ba na ang ating mahal na mga bayaning pulis, merong flag ng American flag? Mali po yun, Mr. President. I saw that post in the social media. Hindi ko man talaga mapagkamalan na totoong Amerikano yung Bisayang-Bisaya yung mukha nung pulis na yun, Mr. President. Pero yung kanyang uniform ay merong nakalagay dito na flag ng Amerika. Opo. I don't know what's the wisdom behind that. Bakit gusto niyang mag-display ng flag ng Amerika? But I presume he is a sub trooper from the Special Action Force. Siguro we have to ask the people from PNP SAP, bakit inallow na yung tauhan nila na magsuot ng American flag? Opo, sapagkat yun po ay nagbibigay ng napakaraming ibig sabihin na hindi po nakakatulong sa ating, para po sa akin, sa sitwasyon natin sa bayan natin, hindi po mainam na nagkakaroon ng ganong image na meron ng American forces doon. Kung hindi man American forces, bakit siya may flag ng Amerika? Tayo po ay naninindigan na tayo ay independent. Tayo po ay may soberenya. At ang alam niyo po, ang kinakatakot lang po natin kasi dito ay magkaroon po ito ng hindi magandang mensahe doon sa mga tao sa Davao. Hindi po maganda. At gusto ko ramang din pong palakasin itong gusto kong sabihin. Alam niyo po, nabanggit niyo po kanina na marami na tayong mga pagkakataon na tayo humahanap ng mga terorista, mga pinaghahanap ng batas. Kailanman hindi po tayo nagkaroon ng ilang libong pulis po? Per estimates of some people in the area, around 3,000. But meron ding estimate na more than 2,000. But still, Mr. President, 2,000 is very big enough. I have never seen an operation na gumamit ng 2,000 against a very dreaded terrorist. Wala po, Mr. President. Kahit na umaatake tayo sa mga kampo ng mga MILF noon, BIFF, or kampo ng NPA, hindi po tayo nakaka-generate ng 2,000, Mr. President. The most that I was able to, well, when I was company commander, siguro, maximum na yung umabot tayo ng mga 700. Kasama na dyan yung Philippine Army, Philippine Constabulary, kasama yung Integrated National Police, pati CAPGO, pati Army, siguro abot sa mga 700 to 800. Yung malaking pursa na yun ng NPA, ang kinakalaban natin, na aabot din sa more than 1,000 na numbers. So, I don't know, with this one person only, they were able to dedicate, until now, as we speak, andun pa rin yung mga trupa na ganun kadami. I don't know what's the purpose. Is it, are they just flexing their muscle that they want to send the message that we are in charge and we can bully you anytime we want? I hope I'm wrong, Mr. President. Sana hindi naman ganun dahil ang mga tao sa Davao ay very peace-loving.
Noon pa yan, Mr. President. Mahal na ang kapulisan. Mahal na nila ang mga pulis. Ngayon lang na medyo nagbago ang pagtingin lang sa pulis na bakit ganon. So I pity those policemen na nandoon ngayon na sila rin ay labag sa kalooban nila yung ginagawa nila. But still, they are professional enough to follow orders coming from their superiors. And I am sure not even General Torre can say that he's acting only on his own. Because you cannot call the support of other regions if you are only the regional director. Walang mangyayaring suporta coming from other regions. So the order must be coming from above. Presumably from General Marbel himself, the Chief PNP. Dahil that is an halos buong Mindanao na operasyon yun eh. Region 10, 11, 12, 13. 4 na region, nagpapadala ng contingent na taga almost 300 to 500 na mga pulis. So, naawa lang ko sa mga pulis, Mr. President. I pity them dahil pagod, walang matulugan, walang masiaran. Kasi kung nandoon ka, nakahiga ka sa loob ng kingdom, makita mo, napakaganda ng lugar. Very beautiful place. At kung ikaw ay pulis ay naiihi na, hindi mo alam kung saan ka iihi, kung saan ka dudumi. Dahil kaganda ng lugar. Masaya nga kang babuyin yung lugar. Dahil sacred ground yan. Hallowed ground na yan as far as KOGC people are concerned. So, that's the problem right now, Mr. President. Maraming salamat po. Ang akin pong huling mungkahi lang, hindi na po ito tanong, kundi susundan ko lang po yung sinabi nyo. Ang may warrant po dito ay iilan lamang na tao. Huwag naman sana na sa nakikita ko at nakikita ng maraming tao, buong KGOC, parang sila lahat ay may warrant na sa mga nangyayari po. Sana po lagi po nating tandaan na ito pong KGOC compound ay mga taong naniniwala po sa Diyos, sumasamba sa Diyos, sila po ay nagpapalaganap ng kapayapaan, pagmamahal sa kapwa. Huwag naman po sana maging president ito na palaging may ganitong pangyayari ng ating kapulisan ay gagawa ng ganitong bagay sa hindi lamang po sa KGOC, sa iba pang mga ibang religion na wag naman po sanang makasanayan nito dahil doble sakit po ito. Doble sakit po ito para sa mga taong nagagawa lang ay manalangin, ipagdasal ang kapwa, ipalaganap ang salita ng Diyos kapag sila po ay tatratuhin na parang mga kriminal. Maraming salamat po. Thank you, Mr. President.